Good day everyone. So eto na nga. Inilabas na nga ni SSS ang guidelines ng Calamity Loan Assistance Program para sa mga SSS members na naapektuhan ng Typhoon Egay at Habagat. So una, ito po yung mga areas na covered areas na naka-declare as state of calamity based sa guidelines ni SSS ha. So babanggitin ko na Ilocos Norte, buong probinsya ng Ilocos Norte, buong probinsya ng Ilocos Sur. Sa La Union, dalawang munisipalidad, yung Luna at Bangal. Sa Pangasinan naman, mga Tarem at Santa Barbara. Sa buong Dagupan City, buong Cagayan, Province Cagayan, buong probinsya ng Bataan. Sa Bulacan naman, ang nakalagay lang dito is Paumbong at Pulilan. Buong probinsya ng Pampanga. Sa Tarlac naman, munisipalidad ng Kamiling. Sa Calabarzon, solong-solo ang Cavite, yun lang ang nag-declare. Sa Mimaropa naman, ang Sablayan, Mindoro Occidental. Sa Cordillera Administrative Region, so buong probinsya ng Abra at buong probinsya ng Mountain Province. Yun lamang po ang nakalagay sa guidelines ni SSS. So kailan naman ito ang availment period? So mag-start po ang application sa August 15, 2023 at ito po ay mag-end ng November 14, 2023. So sino lang po ang pwedeng mag-file, yung eligibility na pwedeng mag-file. So, unang-una po, dapat ang magpa-file na member ay meron po siyang SSS online account. Natural, dahil wala pong pipila sa SS branch para dito. Kung hindi, ipa-file po ito online. Number 2, dapat meron kayong 36 months monthly contributions, meron kayong 36 months contribution, or meron kayong 6 months posted contribution prior nito. Halimbawa ngayon ay August, dapat meron kayong hulog ng July, June, May, April, March, and February. Dapat meron kayo niyan. Okay? And then natural, ang address nyo, ang mailing at ang home address nyo dapat nasa area ng naka-state of calamity. Hindi kayo pwedeng makapag-file kung example, taga NCR kayo, so hindi kayo, it's a big no-no. So kung ang lugar nyo po na nakalagay sa inyong mailing at home address ay hindi naka-state of calamity, ekes kayo doon, hindi kayo pwedeng mag-file. Tapos wala po kayo dapat na LRP. Ito yung sinasabi ko doon sa nakaraan kong video na dapat po wala po kayong consul loan, wala kayong condonation, wala kayong LRP. Kasi pag meron kayong active niyan or nakapag-file kayo niyan, hindi kayo pwedeng mag-avail ng calamity. At dapat po ang inyong calamity loan application ay ma-certified ng inyong employer. So kung kayo ay employed, dapat magpa-certify kayo ng inyong calamity loan application. So pag i-submit nyo yan sa online, huwag nyo kalimutang mag-download ng disclosure statement account dahil ibibigay nyo po yan sa inyong employer para ma-certify ang inyong loan para tuloy-tuloy na ma-approve po kayo. So dahil sa August 15 pa naman ang application, ang pagpasa online. So ngayon pa lang, check nyo na po ang inyong SS online account. Kung kayo po ay eligible, pasok kayo sa eligibility. Unang-una talaga titingnan nyo yan, yung inyong mailing at saka home address po ninyo. Dapat magkatugma po yan. Kasi pag hindi po yan magkatugma,
hindi po kayo makaka-avail niyan. So kung di man magkatugma, ang gagawin nyo po, mag-file kayo ng SSSE for update kayo ng inyong information, ng inyong address. Pupunta kayo sa SS branch para makorek po niyan, para makapag-avail po kayo. So kung tatanungin po kung sino lang pwedeng mag-file po nito, pwede naman mag-file ang mga self-employed, voluntary, OFW, basta sila po ay merong 6 months posted contribution. So ibig sabihin active po sila na miyembro ng SSS. Meron po silang hulog regularly ng kanilang contributions.